Hello mga my loves, kamusta? Another day, another vlog. Pagkagising ko nga, ganito na agad yung problema na bumungad sa akin. Nasira yung salamin ko, nakakapagawa ko palang wala pang isang buwan. Ang dahilan, syempre itong si Dave. Sino pa ba? Yung mga salamin ko dati, tumatagal yan ng taon. Ewan ko ba dito sa batang to, hindi man lang pinaabot ng isang buwan. Akala ko nga yung tornilyo lang yung natanggal, pero hindi, nabali pala talaga. Kaya hinanap ko yung mga dati kong salamin. Re-remedyohan ko muna sana pang samantagal. Kaso hindi pala fit, dalawa na yung salamin trinay ko ha, kasi yung isa kong salamin matagal na yan 4 years na, tapos yung isa kong salamin 2 years na. Hindi pa rin nasisira yung frame, yung lens lang talaga lumalabo kaya pinapalitan ko. Hindi katulad nito, wala pang isang buwan sira na, Diyos ko, wala ako diyang pamalit. Baka ikaw na lang talaga palitan ko, Dave. Kasi magkano rin yung pagpagawa ko sa salamin, halos isang linggo kami nag-itlog para makabili lang yan. Tapos sisirain lang tong batang to. Hindi nga sukat yung mga frame kaya nauwi siya dyan sa pag-i-scotch tape. Okay lang yan dyan, ang tawag dyan design. Basta okay pa yung lens, di ba? Walang problema, kahit sira-sira yung frame, gora lang, pang samantagal nga, habang wala pa tayong pambili. Hindi naman ako maarte mga my loves, hindi rin ako maselan, kaya okay lang sa akin yan. Kayang-kaya ko yan suotin. Ako pa ba? Salamin lang yan na ini-scotch tape, dati nga wala akong pambili. Habang busy nga ako sa pag-aayos ng salamin ko, nakita ko si Dave umiire, na constipated ata sa kaba. Tsari. Ayan naman si Scarlett, sobrang supportive sa kanyang kapatid. Kaya kahit sa pag-iri, chinir pa rin ang kanyang bunsong kapatid. Grabe no, ang bilis ng panahon, parang kailan lang kinukulit ako ng anak ko na magkaroon na siya ng kapatid. Kasi nga dati yung nabuntis ako, nakunan ako, grabe yung iyak nga kasi kala niya magkakaroon na siya ng kapatid. Kaya lagi siya nagdadasal kay Lord na sana bigyan na siya ng kapatid. Tapos yun, after 7 months simula nakunan ako, nag-positive nga, iba talaga pag bata yung humiling ang lakas kay Lord. Sana si Dave Yuno wag na mag-wish ng kapatid, tama na, ang hirap magbuntis. Lalo na sa akin, sobrang high risk ko, pagkabuntis ako, ang daming sakit nagsisilabasan. Kaya sa dalawang yan, na emergency CS talaga ako. Yung napatulod ko nga si Dave ng tanghali, nagkaroon ako ng pagkakataon para mag-live selling. Kaso nagising siya kasi mga may loves, pag umaalis talaga ako sa tabi niya, nagigising siya. Kaya yan, nangulit muna sa akin si Dave. Habang nagla-live ako, kasama ko siya. Hindi ko siya pinapakita sa camera mga may loves ha. Nakahagip lang siya ng konti, pero hindi talaga, as in parang kala mo wala akong kasama. Check out na po, sobrang mura na po to kasi nakasale po tayo. Buy one, take one po. At ito, dumede pa nga. Pure breastfeeding kasi ako mga my loves. Kahit kay Scarlett, 5 years ko siyang breastfeed. Hindi sila nakatikim ng formula kasi mga my loves, bukod sa mahal at masakit sa bulsa, mas okay naman din talaga ang breastfeed. Bukod sa nakatipid na ako, mas healthy pa, di ba? Kasi yan talaga binigay ni Lord. Prinases talaga ni Lord yan sa katawan natin para ibigay natin sa anak natin. Pagkatapos ko nga mag-live selling, tumambay muna kami sa terrace. Maglanghap-langhap lang kami ng sariwang hangin kasi ang ganda ng view dito. Kahit paano nagkakaroon ka ng peace of mind. Kahit nakakapagod yung buong araw ko at nalolobat ako, pag nakikita ko lang masaya yung anak ko, para ba akong napo-full charge ulit. Kaya talaga ako nagpupursige ng ganito kasi ayoko maranasan ng mga anak ko yung naranasan kong hirap ng bata ako. Bukod sa broken family ako, gusto ko rin sila bigyan na kahit paano na maayos-ayos na buhay. Hindi katulad dati na wala akong mama sa tabi ko, tapos parang wala din akong tatay sa tabi ko, di ba? Yung bubuhayin mo lang talaga yung sarili mo para makasurvive sa hamon ng buhay. Kaya malakas pa rin talaga tayo kay Lord kasi hindi niya na tayo pinabayaan. Tapos dyan, nagmerienda nga kami. Ewan ko lang ha, ngayon lang ako nakabili ng bilo-bilo na may buko. Meron bang buko talaga yung bilo-bilo? Kasi yung nagtitinda nito, nagbebenta kasi talaga sila ng buko. Parang minekos-mekos lang nila yan. Kasi ngayon lang talaga ako nakabili na may bukong bilo-bilo. Ewan ko ha, kung ako lang ha, kayo ba? At dahil gutom ako, talo-talo na yan. Pagdating nga ng asawa ko sa work, nagla-live selling ulit ako. Baka sakaling meron ulit akong mabenta. Honestly, hindi pa mataas ang viewers ko kasi bago lang ako sa pagla-live selling bilang affiliate. Kaya feeling ko parang back to zero ko kasi ang tagal ko talagang hindi nag-live selling. Huling live selling ko, 8 months pa akong buntis. Ngayon 10 months na si Dave Yuno. Iba pa yung kategory ko noon, mga swimsuit kasi yung binebenta ko dati at ako talaga mismo yung seller. Pagkatapos ko nga mag-live selling, nagluluto na ako ng pagkain ni Yuno at nagpre-prepare na ako ng aming dinner. Tapos habang nasa kusina ako, may batang iyak na sigaw na gusto magpabuhat sa akin. Araw-araw na lang ganyan, Dave. Magsha-shower na kami, papaliguan ko na yung mga bata. Tapos pagkatapos na namin kumain, konting nood lang ng TV, tapos akyat na. Habang pinapatulog ko si Dave, nag-edit ako ng video ko na iba-vlog ko. Tapos mamaya ko siyang iba-voice over. Pagkatapos ko naman mag-live selling sa madaling araw. Pag nakatulog na si Dave, medyo malalim na yung tulog niya, bumababa na ako. Doon na ako nag-i-start na mag-live selling sa gabi hanggang madaling araw. Depende kung maraming tao o kung meron pa akong customer. Kasi sa panahon ngayon, my loves, ang hirap na wala kang extra income. Kaya ayoko rin talaga iasa lahat sa asawa ko. Gusto ko tumulong din kasi gano'n naman ang mag-asawa, dapat nagtutulungan. Kaya ewan ko ba sa mga mindset na dapat
lalaki lang nagpro-provide. Sa panahon ngayon, hindi na uso yun sa taas ng mga bilihin, Diyos ko. Kaya't kahit paano dapat marunong ka rin dumiskarte. So ayun lang mga my loves, thank you for watching. See you on next vlog!